Sabi ko nga sa husband ko, guys, na wag ka masyadong magpo-post ng Bible verse or what na parang nakakaantig sa paningin ng tao na mababasa. Dahil ang Bible verse na yan, guys, madali lang yan kasing idikta, sabihin, pero kung hindi mo ginagawa sa sarili mo at nakikitaan kang ganyan kang tao na masyadong negative, hindi ka nagsisimba at hindi ka talaga nananalangin sa totoo lang. Ang ano yon is, lahat no yung sinasaad mo, yung sa nararamdaman mo lang. Pero hindi mo, yung nararamdaman mo, iba Bible verse mo, pero hindi mo naman ginagampanan. Di ba? Sabihin natin na yung mga verse na magpakabuti ka sa tao, huwag ka magpakasama. Pero, indeed doon sa sarili mo, pagka ipinost mo na yon, sinabi mo na yon, pero pagka nakilala ka ng ibang tao, anong isipin nila sa'yo? Kabaliktaran nun sa sinabi mo, sa pinapakita mo in personal, at saka sa mga kachat mo. So, doon nag-i-include lahat ng pangyayari sa social media at sa personal. Diba? So, paano masasabing totoo ka, wala kang tinatapakan ng tao, as long na nagawa mo na. Diba? Minsan ng tao, pag may nagawa ng mali sa ibang tao, hindi na nila yun nakikita. Ang nakikita lang nila na nagyayabang na sila sa sarili nila na, "Hay, okay ako. Wala akong ginawa sa tao. Wala akong," yung alam mo yun na pakitang tao na lang na kunyari walang ginawang mali. Pero sa totoo, ang dami na niyang ginawang mali, hindi na lang niya maamin sa sarili niya dahil nga punong-puno na yon. So, yung punong-puno na yon, hindi na niya alam kung anong gagawin niya, kaya dinadaan sa social media, dinadaan sa iba't ibang caption para lang matrigger ang mga tao na sa paligid niya. Kaso ako, no way na, no? Kahit na ano pang sabihin niya, ako kasi nagbabasa na lang or what, or kahit ano, kahit naka-private or lock pa yung mga lahat ng account niya, nalalaman ko pa rin. So, guys, ang liit kaya dito sa amin, kalat na lahat ng balita. So, ayan. Kaya siguro inaway siya ng mga friends niyang Becky. Dahil sa totoo lang, kasalanan din naman niya. Kasi kahit na pinagtanggol ko siya at alam ko naman yung mali. Dahil minahal ko naman din siya, di ba? So doon ko naman na-approve sa sarili ko na hindi ako nagkulang. Kasi lagi ko naman siya pinapayuhan, pero ginagawa pa rin niya until now. Okay? So, na-realize ko rin naman yun na may pagkatama rin naman kasi mga Becky niyang friend. Kung bakit siya pinagkakaisahan dahil maling-mali kasi na pumapasok ka sa relasyon na may asawa na. At maling-mali din kasi na alam mo nasasaktan ka na, tapos ipinupost mo pa. Hindi ako yung nababahiran ng paninira kung hindi yung sarili niya. Diba? So parang lumiliit yung lugar niya, yung place niya, nagiging crowded na, kaya parang negative na yung buhay niya. So hindi na niya alam anong gagawin niya, hindi na niya alam kung saan siya papasok or what, kaya kung bakit ang dami niya din na naloloko. Hindi lang din naman ako yung naloko niya, pati lalaki, pati babae. So ayan guys ha. Sa kanya pinagpe-pray ko na lang siya. Yung the best. Sana magbago siya, pero kung hindi na talaga magbabago isang tao at kinalakihan niya yun dahil sa pamilya niya, wala na po akong magagawa doon. Nasa sa kanya na yun kung paano siya magbago. Okay? Hindi porket social media is masyadong wala ka nang magawa, kundi lahat sasabihin mo na yun. Minsan maging private po tayo, kahit nakapatlak pa yan, privacy lock, nalalaman din lalo na may kakilala at kilala ng isa't isa ang tao. Diba? Kaya, ika nga, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay siya din babalik sa'yo. Amen! Ayan guys, so, lahat naman tayo may natututunan sa buhay, di ba? Hindi naman natin kailangan magmayabang at kailangan tularan ng ibang tao para masabing okay ka, di ba? Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo para masabi mo na okay ka. Pero kung hindi ka okay at sinasabi mo sa ibang tao ay medyo negative, wala tayong magagawa dyan, okay? So ito pa ang na-realize ko sa lahat. Okay. Ang pagmamahal ba, kailangan pag-awayin ng isa't isa. Sa isang tao na hindi ko naman masyadong close at hindi ko naman din masyadong kilala. Na-realize ko din yun, okay? Ayan. Kasi yung babaeng yun, almost siya ang unang nagsasabi on chat sa akin tungkol dun sa girl. Okay? In fact, wala naman akong alam dun tungkol dun sa girl. Nakilala ko na lang din yung girl na yung tiga rito dahil kinikwento niya sa akin. So, parang ang trigger nun, parang pinagsiselos or what? Yan. Before, okay? Guys, trinay ko yung selos-selos sa ganyan. Kasi yung ibang friend ko talaga, nag-usap-usap kami. Para ba, sige, try natin, anuhin natin yan na kung talaga mahal ba ako niyan, or hindi. O sige, yung isang friend ko, nag-comment doon, ay, hindi ka pala tapat sa best friend namin, ganyan ka pala, meron kang ibagan, ganyan, diba? So, yung nalaman ko na in the comment section, at sinabi niya, sorry, doon sa babae, sinabihan niya na, sorry, na nadamay ka pa. Okay? In fact, hindi ka selos-selos yung girl. Kasi, mukhang hindi rin naman seryoso yung babae. Mapaglaro din siya. Diba? Kaya, inano na lang namin yung nag-usap-usap kami ng best friend, mga best friend ko kung totoo ba yung mga sinasabi nitong nagmamahal sa akin. Kung mahal talaga ako. So ayun nga, no offense, pero nakitaan ko talaga siya noon, di ba? Yan. So, nakitaan ko siya noon na gusto lang kami pag-awayin noon. Babae. Pinagbardagula kami.
kung tutuusin lahat ng pangyayari sa buhay niya, siya lang din, maiipit, siya lang din ang nagkukos ng gulo. Kasi siya lang din nag-i-start noon. Kaya ngayon 2025, kung bakit umalis na ako sa buhay niya, kahit friendship pa yan, kasi nga, yung nalaman ko nga, matagal, nung nito last year lang yun, February, January, mga ganun, or March, ganyan. Meron siya mga jowa, 3, either 3 o ilan man sila. Kung ano yung sinasabi sa akin, ganun din yung sinasabi niya, mahal kita, ganito, ganyan. Tapos biglang nagka-cut off ng conversation, bigla iba na naman yung sasabihin, ganyan. Same na same lang din sa sinasabi sa akin, sa sinasabi niya sa mga previous boyfriend and girlfriends niya. As in relationship niya, okay? Kasi ako hindi talaga ako pwedeng in a relationship sa kanya dahil kasal ako at may anak ako, okay? So, tandem doon is, ano ba talaga? Di ba? Parang ako na yung option na kapag hiwalay na siya sa ibang tao, tsaka lang siya magpaparamdam sa akin. So kung bakit ko siya hinahayaan na maging friend ko lang sa Facebook, dahil kung totoo sinaawa talaga ako sa kanya kasi hindi naman ako naging nagkulang sa kanya, sa mga payo ko hindi ako nagkulang sa kanya, pero nasa sa kanya yon. Kung magloloko siya or what, nasa sa kanya yun kasi kung totoo na kung bakit siya nasasaktan, ginagawa niya kasi sa sarili niya, ginagawa niya sa sarili niya na talaga masasaktan siya. Siya rin nagkikreate ng issue niya sa buhay niya at masasaktan talaga siya, okay? So, sa nakikita ko naman about sa family niya, alam mo, naawa na lang din ako doon sa magulang, diba? May problema ka sa magulang mo, kahit anong mabigat yan, dugo mo pa rin yan, ganyan. Wala kang magagawa, babalik ka sa kanya pag may nangyaring hindi maganda. Diba? Ika nga, kung alam mo ang Bible story. Diba? Masyado na tayong open, diba? Siyempre alam ko naman yung mga nanonood sa akin dito is, kilala nyo na ako. And tahimik lang din kasi ako, ayoko masyado talaga mag-open lahat ng mga pangyayari sa buhay-buhay ko. But still, maging open-sided na tayo ngayon para hindi kayo naku-curious kung sino talaga ako at kung ano ba talaga ang sinasabi sa akin ng ibang tao. Kasi ako nagmamanman. Nagmamanman ako sa ugali ng tao. Hinahayaan ko lang sila, batuhin ako ng kung ano-ano. Hindi ako yung tipong, yun nga napagtataka ko guys, lahat ng umaaway sa akin ay Bisaya. Tagalog ako guys ha, pero lahat umaaway sa akin Bisaya. Bakit ba? Diba? Ang dami na ng Bisaya rito sa Manila, sa Caloocan. So, wala kayong magagawa. Kahit Bisaya pa kayo, or what, or kung ano-ano ikan yung gawin nyo sa Tagalog. Hypnotize or what, yung magic what ganyan sa Tagalog. May kakilala po ako manggagamot na mas sobrang galing. Okay? Hindi ako yung basta-basta ganyan lang na iipitin nyo ako at kung anong gagawin nyo sa akin. Kasi nararamdaman ko kayo kung anong ginagawa nyo sa akin. Ha? Bisaya is, yung sa akin na mapa friend, family, yan. Bisaya is numero 1 na pa-victim. Nagkikreate ng gulo, nagkikreate ng issue. Yung mga pumapasok sa buhay ko na Bisaya, okay? Yun yung mga naranasan ko. But still, may Bisaya din naman na tahimik, namumuhay lang sila na mapayapa, at namumuhay lang silang masaya. Yun yung mga Bisaya naman na proud sila sa sarili nila, ayaw nila ng gulo. Proud ako doon sa mga ganung Bisaya. Pero yung kalat-kalat na Bisaya na puro issue na lang ang laman sa isip nila para lang makasira ng tao, sorry guys, laps na ako dyan. Ano na ako dyan? Stop na ako sa pagiging friendship sa kanila. Diba? Masyadong negative. Kasi imbis na ma-improve mo yung sarili mo, lumalabas ka ng energy na nakaka-negative. Diba? Ipinapasa mo yun sa ibang tao. So kaya ako, diba? Kahit naipasahan mo akong ganyan, but I'm still God's lover. Hindi ako yung ganyan-ganyan patumpik-tumpik lang. Ha? Okay? Kung gusto mo naman gayahin ako, ugali ko, or kung sino ako, kung ganyan, gayahin mo. Okay? Okay lang naman na ginagaya ako. Ha? Pero once na nalaman ko na iba na yung sinasabi mo sa akin tungkol sa buhay ko na hindi naman totoo, ibang usapan na yon. Okay lang sana manggaya. Diba? At least ako bukal sa puso na sinasabi sa inyo na, sige gayahin nyo lang ako kung ano ako. Diba? Pero yung paninira sa kapwa mo, tama ba yun? In a verse, lahat ng verse sa Bible, tama ba yun? O yung mga Bisaya, alam nyo naman yan dahil talamak sa Bisaya. Bisaya, Waray, Cebuano, Atarman, basta lahat. Okay? Hindi ko make sure na lahat na nagpo-post ng Bible at nagsisimba, iba't ibang religion, totoo ba kayo? Diba? Kung ultimo, parang lesson na rin yan, nag-aaral kayo sa simbahan nyo, pero kung inilalagay nyo yung verse sa social media at hindi nyo ginagampanan sa sarili nyo, anong isipin ng tao sa inyo? Nagdadasal-dasalan kayo sa dyablo. Okay?